alam natin ang facts para hindi tayo magkamali. Tama. Oo nga, sir. Sir, kayo po dating Senate President. Ano po ba ang dapat naming gawing pagtingin dun sa nangyari kanina? Senate President pa ba si Senator Alan Peter Cayetano or hindi na? Kasi magkakaiba po sila ng naratibo. Siyempre makaiba eh. Oo, pare. Hindi, ganito, hindi ko kasi napanood eh. Kailangan, ano ba yung motion? Kailangan natin marinig yung motion. Aha. Kasi po, Kung ano yung specific na inaprubahan. Pero ganito muna tayo. Umpisa muna tayo. Sige, sir. Legal ba yung session? Mm. Ang tanong. Okay. Bago makasession ng Senado, kailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, kailangan may majority ng senador na present. Majority ng bilang ng mga senador na kayang mag-attend ng session. So, kunyari nasa abroad ang 5, wag mong ibilang sa kayang mag-attend ng session kasi nasa labas ng bansa yun eh. Kahit na pipilitin mo yun, kahit ipadala mo ang Sergeant at Arms, hindi mo pa rin mapapa-attend ng session. So, ganun din yung 24 yan sila. Ako, payag na ako na -1, hindi -2, -1. Ano yung bakit tayo nag -1? -1 yung naka-detention. Kasi kahit pilitin ninyo, padala ninyo si Sergeant at Arms doon para sunduin, hindi naman siya pwedeng sumama kasi kailangan magpaalam pa sa ibang institution like korte, di ba? So iba yun. So 24 -1, 23. Ano ang majority ng 23? Ang ibig sabihin ng majority, anong bilang ang nakararami na sa 23, sa loob ng 23? Hindi ba 12 yun? Yes. Di ba pagka 12 ka, lamang ka na, di ba? Wala nang bilang sa 23 na tatalo pa sa 12. Tama? So may quorum. Kanina may quorum sila 12 eh. So meron silang quorum to conduct business. Okay. So ang business diyan, mga motion na yan, ano yung ginawa nila ngayon, ang tanong natin ngayon, ano yung specific motion, ano yung wording ng motion na inaprubahan nila? Pero kasi ang sinabi po kanina na parang binakante yung Senate presidency and then ninominate nila si Senator Sherwin Gatchalian at Senate Pro Tempore at saka acting Senate President. So kaya ito po yung medyo confusing for us kasi bakit acting Senate President? Ano po ba ang requirement dyan sa area na yan? Okay, sige, doon tayo. Pagdating sa Senate President, ito accepted ito ng halos lahat siguro. Wala pa akong kilala na hindi ito accepted niya ang formula sa pag-elect ng Senate President. Kailangan, so tignan muna natin, ilan ba lahat ng senador? Lahat ng senador ngayon, 24. Ano naman ang majority ng 24? Ito, ibang tanong ito. Hindi ito yung majority ng pwede mag-attend ng session. Tanong ito, ano ba ang majority ng lahat ng senador na 24? Ano naman ang bilang na nakakalamang nasa loob ng 24? Hindi ba 13? Ang Senate President, kailangan ang boto mo bago ka matawag na Senate President, kailangan 13. Okay. Ngayon, ang tanong, kunyari, merong 12. Legal ang session nila kasi may quorum nga sila dahil 23 lang ang pwede mag-attend dahil under detention yung isa. Can they declare the Senate President position vacant? Hindi ba parang indirect yun na inayawan mo yung hinalal nung 13? So kaya ba gawin ng 12 yun? Kaya ba gawin ng 12 yun na i-reverse nila yung hinalal nung 13? So hindi, kaya hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa. That's why ang ginawa nila, ang tinawag na lang nilang acting Senate President, yung hinalal nila na Senate President pro tempore kasi gusto nila siya na ang mag-preside. Di ba Senate President ang nagpe-preside? So ganun ang ginawa siguro nila.